Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Batsy Studio Elitist Batman Resin Statue pre-order. Pero ito mga ma'am, sir, high quality KO siya. So bootleg siya, plastic din siya. Ang gumawa sa kanya yung original ay yung studio na Batsy Studio Elitist Batman Resin. Yan, nakita ko lang yan sa eBay. And it goes for around $354. Yun yung original. Pero ito, 1,600 only. Meron na akong review nito sa akin channel, mga ma'am, sir. So, if you want to see the review, punta lang kayo sa YouTube channel ko. Ayan. Tama. Punta lang kayo sa YouTube channel ko and search for Batman Statue Ralph C. Fry. Ayan, papanood yung ating review. Ngayon, i-customize natin siya. Gagawin natin siyang comic book style of painting execution. So tanggalin natin yung head. May mga fitting issues lang to mga ma'am sir. Ayan. Since ano siya, knock off siya, since bootleg siya. Ganoon talaga. May mga issues talaga sila. Okay? So tatanggalin natin yung head, yung kanyang cape. Medyo mahirap lang tanggalin yung cape. Okay? Kasi gagawin natin dito, i-spray natin ng Bosny flat clear. Ngayon, pwede natin to i-spray ng black para super black siya. Ito. Pero tingin ko flat clear magiging okay na yung flat clear for this kasi ito na yung gagawin nating base color. Ito siguro pwede natin itong sprayan ng black. Yan, yung kanyang base. Okay? Tapos ito definitely flat clear yung gagamitin natin kasi ito na yung base color na gagamitin natin for the customization. Hindi na natin papalitan yung kanyang colorway. Yan. So we will work. Ito na yung pinaka-groundwork natin. Yan. Ito na yung pinaka-base natin. Yan. Ito yung primer na gagamitin natin, number 191 flat clear. Now what? Ang ginagawa nito ay naglalagay siya ng adhesive layer or ng coat para lahat ng paint na i-apply natin kakapit dun sa surface. Okay? So babalikan ko kayo pag tapos na tayo mag-spray paint. Okay, tapos na tayo mag-spray ng Bosny Flat Clear and nag-cure na rin siya overnight. Ito yung status ng body natin. Meron na siyang adhesive layer para lahat ng paints kakapit dun sa surface. And this is the head sculpt. Naglagay na rin ako ng blue tack dun sa eyes and mouth para pag nag-dry brush tayo around the head, hindi siya matatamaan ng paint. And also this, the large cape. Grabe ang laki. Ito yan. Meron na rin siyang adhesive layer, so pwede na tayo mag-paint over this. Okay? Simulan natin yung body. Dun sa body, maayos na yung paint niya and maglalagay na lang tayo so yung shadows, meron na, may pre-shading na, tapos meron na rin siyang mid-tone. Ang lalagay na lang natin dito, yung highlights. So yung highlights na gagamitin natin, light gray. Yan, light gray. Okay, start tayo sa likod para matesting muna natin kung ano yung rehistro niya dito sa surface. So, ayan. Dry brushing lang to mga ma'am sir. Ayan. So, hindi natin tatamaan yung mga areas na malalalim. Okay? Ayan. Kung satisfied na kayo, pwede na kayo lumipat sa harap. Okay? Ayan, simulan natin dito sa shoulders. Okay. Dry brushing lang. Okay. Don't worry about the details. Ma-revise naman natin yan maya-maya. Okay, dito naman sa kanyang belt, mag-dry brush tayo ng Earth Tan from Armored Komodo. Ayan. Para magkaroon ng highlights. Okay lang mag-overlap din sa sa mga buckles. Alright, next naman sa cape, magda-dry brush din tayo ng color gray. Okay, same technique lang, dry brush lang din. Okay.
Huwag lang natin masyadong diinan. Okay. Para yung mga crevices, hindi siya malalagyan ng paint. So naglalagay lang tayo ng extra highlights. So yung gamit ko ngayon mas malaking brush. Okay, since we are done with the dry brushing dito sa body, tsaka sa head, tsaka sa cape, tapos na rin tayo. Now we are going to add some colors. Yung colors na i-apply natin ay cobalt blue at saka warm red. Yung cobalt blue, dito natin siya lalagay sa kanyang left side. Yung warm red naman, lalagay natin sa kanyang right side. So pag shift natin siyang ganyan, ang lalabas na colors dito, yung lighting natin will be reds. Ito yung warm side niya. And then yung cool side niya, itong left side niya. Okay? So ang gagawin natin dyan, mag-dry brush tayo using, ito muna tayo, cobalt blue muna yung gagamitin natin. Okay gamer, zoom tayo. Ayan, para lang magkaroon ng konting hint ng lights. Okay? Dito blue. Sa kabila naman red. Okay, ito na yung ating status. So nalagyan na natin ng blue shade dito. Dito wala pa red. Next na color na gagamitin naman natin ay turquoise naman, para magkaroon ng extra highlight dito sa kabilang side. Okay, start na natin. Okay, next color na gagamitin naman natin for the highlights ng cool color ay white at saka turquoise naman. So, ito na siya. Yeah. Okay, dry brushing lang din. Okay. Para na makita yung mga muscle groups, ma-emphasize yung yung scalp. Ayan. Okay, done na tayo sa kanyang left side nga. Now, we are going to proceed with the right side naman. Sa right side niya, warm color naman tayo. Yan. Ito yung warm colors natin, magenta and warm red. Mix natin tong dalawa. Okay, let's do this. Red naman dito sa kabilang side. Right, next color naman na i-apply natin, pink naman. Para makapag-add ng highlights. Alright, next step na gagawin natin yung line art na. Gamit tayo ng page 179 black water-based primer for the line art. Tapos ito yung gagamitin nating brush.
round brush, and para dun sa mas manipis na mga details, number 00000. 50 wage wrong brush from Arts mo to. Sobrang nipis nito mga momser. Ano? So ito na yung status ng head. Dito sa kanyang right side yung warm. Dito naman sa kanyang left side cool colors. Then ito na rin yung status ng body. You have the cool colors here and then the warm colors here. Okay, tara game, start na tayo dito sa line art. Gamit ko black na acrylic paint. Okay. Dadaanan lang natin yung mga crevices. Pwede nyo i-push yung brush para mas thick, tapos i-flick nyo para mas thin naman. Para meron tayong different na line widths. Ano. Hindi siya yung uniform na line width. Meron tayong thick and thin strokes. Tapos pag medyo nasanay na tayo dun sa paggawa ng line art, pwede natin siyang mas bilisan. Yan. Kasi kakapain pa natin yan eh. Ano nga ba yung rehistro ng black paint dito sa suit? Yan. So pag nagamay na natin, mas magiging loose na yung application. Yan. Hindi na siya super tight. Yan. Okay, ganun lang mga ma'am sir. Gagawin natin to sa lahat ng parts, from the chest, dito sa kanyang brief, sa torso, sa legs. Yan, okay? So yan, balikan ko kayo pag tapos na siya. Okay, done na tayo dun sa ating line art. So ito na yung status niya. We have the body. And done na siya. Pati itong face and yung cape. Okay? Now the next step, we are going with this. We are going to use this Pilot Twin marker. Yung Pilot Twin marker, permanent siya and hindi siya na-smudge. Tapos meron siyang two tips, yung fine and yung extra fine. Yung extra fine yung gagamitin natin for finer details, such as yung mga lines na pwede natin gawin dito sa kanyang cowl. Okay? Yung mga feathering lines, so parang sa comics din. Yan. Pwede rin dito. Yan. Pwede rin cross-hatching. Diba? So like that. Pagawin din natin yan sa body. Okay? Okay, proceed naman tayo dito sa head sculpt niya. Mag-apply tayo ng yellow and red washes dito sa kanyang face. Kailangan natin ng clean brush and tissue. Yan, okay, kailangan malinis din yung tubig natin. Apply lang natin yung yellow wash over the flesh tone. Okay, medyo kailangan pa natin ng extra water. Yan. Tapos tissue na agad. Mag-apply lang tayo ng konting warmth din sa kanyang flesh tone. Okay? Okay, tapos next, warm red naman na wash. Okay, sunod naman, red wash naman. Okay. Para magkaroon lang ng red tint. So, yung tissue natin, okay. Wipe off. Okay. Okay, next, gawa tayo ng blood effects. Blood na nagde-drip from here, tsaka dito. Okay, dito sa kanyang nose. Lagyan natin.
then pull down. Okay. Okay. Dito sa kanyang lips. Alright. Okay, next mag-apply naman tayo ng highlights. Yung blue highlights lalagay natin dito sa kanyang left side. Tapos yung pink highlights lalagay naman natin dito sa warm na side. So right now, nag-mix ako ng dalawang whites. Ito yung ultra white natin and pH 180 white and turquoise para makagawa tayo ng highlight. So mas marami yung white natin para mas malakas yung contrast dito sa body niya. Ayan, okay. So try natin sa shoulders. Dito. Pwede nyo diinan. So magti-taper tayo. So, thin muna yung brush stroke natin. Ay yung line. Tapos pwede nyo dagdagan ng line weight. Tapos flick again. So parang meron tayo feathering. Ayan. Flick, flick. Ayan. Flick lang natin yung brush. So we can do different line weights. Ayan. Ayan. Ay. Auto save battery. Ito yung status ng ating project. Na-apply na natin yung highlights dito sa kanyang left side. Dito naman tayo mag-proceed sa kanyang right side, yung warm colors. Para sa highlights ng warm colors, ito yung gagamitin nating mixture. Ultra white na stronger coverage. Water-based primer na white from Armored Komodo. Ito Hero Paints to. Tapos ito pH 057 na pink from Armored Komodo. Okay, try natin dito sa kanyang shoulders. So same thing, ganun pa rin. Ayan. Alright, that's it mga ma'am, sir, ma'am. Tapos na tayo sa ating project, Batman Statue Custom Repaint. So we have a combination ng dalawang painting techniques. So yung ginawa natin dito, color shift. Ibig sabihin niya, dito sa kanyang left side, yung cool colors. Nandito yung blues. Nandito yung cool na color palette, and ginamit natin dito yung cobalt blue at saka turquoise, tapos white. Tapos dito naman sa kabila, yung right side niya, nandito naman yung mga warm colors. We used red and magenta, tapos light pink. Okay, tapos dito naman sa gitna, yung natural color niya, yung gray. Tapos yung isa pang painting style na in-apply natin dito, yung comic book style. So nag-apply tayo ng strokes na using black paint na acrylic paint from Armored Komodo. Meron lang talagang fitting issue, pero tingin ko kapag na-hit natin yan ng maigi, tapos pwede pa natin ito i-press down. Yan. So ito na yung ating project. Tapos na tayo mga ma'am sir, next project na tayo. So for sale to mga ma'am sir, makikita nyo rin to sa Green Hills. Ang price nito ay around $400 mga ma'am sir. 1/6 scale Batman statue. KO ito fake po ito, bootleg. Pero yun, pinintahan natin kasi ang ganda ng canvas. Kung gusto nyo bumili ng hindi naman original, yung stock na Batman na statue, nakita ko sa Shopee around 1,600 only. Ayan. Pero pag yun, kinustomize na natin, this is around $400. Okay? So yun mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Mag-i-input na lang ako ng mga images at the end of this tutorial. Okay? So yun, ito na yung likod niya, yung cape. Okay? May mga highlights din. Tapos yung belt may mga highlights din. Ayan, mas close up siya. Okay? Ayan. So yun lang mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye!